and said, "Go to, I pray thee." Ito isang lalaki, nangungulila, namatay na yung asawa niya, gusto siya ay ma-comfort. Nakita siya ng isang babae. Sabi niya, "Let me come in unto thee." Sa Tagalog, hayaan mong sumiping ako sa iyo. Kala niya ay whore, itong si Tamar. For he knew not that she was his daughter-in-law. Hindi niya alam yung pala yung kanyang manugang. Alright. At ang sabi dito, she said, "What wilt thou give me that thou mayest come in unto me?" Anong ibibigay mo kapalit nung hinihingi mo sa akin? Ang tanong ni Tamar. And he said, "I will send thee a kid from the flock." Bibigyan kita ng batang kambing bilang kapalit nung hinihiling ko sa iyo. And she said, "Wilt thou give me a pledge?" Pwede bang bigyan mo ako ng prenda? Habang hindi mo pa naibibigay yung kambing, doon sa ibibigay ko sa iyo, ay prendahan mo ko. Parang security ko to eh. Na ibibigay mo nga yung pangako mo pagkatapos mangyari ang dapat mangyari. Are you following me? Sabi niya, "I will send thee a kid from the flock." And she said, "Will thou give me a pledge? Did thou send it?" And he said, "What pledge shall I give thee?" And she said, "Thy signet, and thy bracelets, and thy staff that is in thine hand." And he gave it her, and came in unto her, and she conceived by him. Alright, tingnan niyo itong nangyari. Hiniling ni Tamar na ibigay ni Judah sa kanya ang tatlong bagay. Ano-ano yun? Ang signet, ang sabi sa Tagalog, ito ay singsing. Pagkatapos, ang kanyang bracelet at ang kanyang tungkod. Bilang security niya, bilang prenda doon sa ipinangakong kambing. Hindi na nagbakasakali si Tamar. Gusto niyang makatiyak na yung binhi ay dadaloy sa kanya. At gusto niyang meron siyang ebidensya pagka nagkabistuhan na sa mga pangyayari at siya imbestigahan, ay meron siyang katunayan kung kaninong binhi yung daladala niya. Sabi niya, "Sige, payag ako. Okay, sige, kambing. Pero bigyan mo muna ako ng prenda. Bigay mo sa akin yung singsing mo." At ang singsing ay merong malaking halaga sa isang lalaki. Ang kanyang bracelet, ganun din. At ang kanyang tungkod. Right, papakita ko sa inyo. Ang singsing ay kumakatawan sa, tawag dito, sa kanyang pangalan. Dahil yung singsing, nakalagay doon, nakaukit doon, kadalasan, ang pangalan ng isang lalaki na merong mataas na posisyon, katulad ng isang hari o isang hukom. Kaya nga pagka nagdesisyon siya at gumawa siya ng dokumento, ang singsing na yon ay kanyang ibabaon doon sa dokumento at yun ang magsisilbing pirma niya. Pangalan niya yun. Katunayan na ako ay pumirma dyan, inaprubahan ko yan, at yan ay mangyayari. Naalala niyo yung mga pangyayari sa Old Testament, Genesis 41:42, binigay ni Faraon ang kanyang singsing kay Jose bilang katubayan, amen, na binibigyan siya ng authority because yun pa rin ang ating paksa, the authority of the true church. Alright, binigay niya yung singsing na may pangalan niya. At kung maalala niyo, noong panahon ni Daniel, nung siya ay, tawag dito, ilagay sa lungga ng mga leon at nang takpan yung lungga, amen, ay tinatakan ng hari yung takip ng lungga ng kanyang singsing para sabihin na ito ay aprobado ko at ang pinanukala ng hari ay hindi pwedeng mabago. Yun ang singsing. Kumakatawan sa pangalan ng lalaki. At yung kanyang bracelet ay kumakatawan sa kanyang ranggo. Ranggo. Usually, yung singsing, amen. Ang sabi nila, nagbabasa ako kanina, nag-search ako sa internet tungkol dito. Nasabi, minsan daw yung singsing ay nakasabit sa isang, kung tawagin nila yung bracelet, o parang kwintas actually, nandun yung singsing. At yung kwintas naman, ay merong tatak ng kanyang ranggo. Ano ba siya? Saserdote ba siya? Hukom ba siya? O hari siya? Okay? At sabi dito, bracelet. Alright? Marahil sa anyo ng bracelet minsan at nakalagay doon kung anong ranggo niya. General ba siya? Colonel ba siya, Brother Nemi?
At ang kanyang tungkod, of course, ay nagsisignify ng kanyang power and authority. Diba? Tatlong mahalagang pag-aari ng lalaki. Ito'y tatlong identification niya. Napansin niyo ba yun? Yun ang hiningi ni Tamar, amen, na prenda para dun sa kambing. Ang buong identification ni Huda. Ang buong identification nung binhi na dala-dala niya. Actually, it's not about Judah this time. It's about the seed. Bigay mo sa akin yung sing-sing mo, bigay mo sa akin yung bracelet mo, bigay mo sa akin ang tungkod mo. Okay. At alam ni Tamar na pagdating nitong investigation judgment, ay kakailanganin niya yung mga bagay na yun bilang proteksyon sa kanyang buhay. Alam niya, pagka dumating na yung investigation judgment, are we in that? Amen? Bago dumating ang aktual na judgment, ay nagsusugo ang Diyos ng investigating angels. Bago dumating yung actual na judgment, katulad ng kinaroroonan natin, paparating na yung actual judgment, pero meron tayong investigation judgment na dinadaanan ngayon. Tapos sabi ni Brother Branham, ano yung nakikita nila mga UFO kung saan-saan? Napakaraming appearance, amen. Ang sabi niya, what are those? Nagtataka sila. Sabi niya, those are investigating angels. Patunay na malapit nang dumating ang paghukom ng Diyos sa ibabaw ng lupa. Tinitignan niya kung anong pagpapahalaga ng mga tao sa binhi ng Diyos. Hallelujah! Ano ang mga propeta? Investigating messengers. At dumating ang ating propeta at nangaral siya ng indictment. Bakit? Inimbestigahan niya ang church world at napatunayan niya na karamihan sa kanila ay walang pahalaga sa binhi ng salita ng Diyos. Marami sa kanila ay sinalaula ang salita ng Diyos. Hindi pinahalagaan. Kayang-kaya nila ipagpalit. Amen. Sa ano? Sa meal ticket, ang sabi niya. At sa magandang alok ng sanglibutan. Kayamanan. Magandang pangalan. Popularidad sa babae. Amen. They are ready to give away the word. Give up the word because of those. Pero katulad nung panahon yun, nakakita rin si Brother Branham ng isang babae na nagpapahalaga sa binhi ng Mesiyas. Glory to God. Amen. At itong babae ito ay magtataglay ng mga identification ito. Hallelujah. Ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Mapapasa kanya ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang kanyang pangalan ay may re-reveal sa kanya. Hindi mo siya pwedeng, amen, linlangin tungkol sa dalawa ba ang Diyos, tatlong Diyos, ilan ba pangalan ng Diyos. It's revealed to her. The name of our God is the Lord Jesus Christ. Yan ay nakatatak, nakaukit sa kanyang utak, nakaukit sa kanyang puso. Hindi mo pwedeng palitan ang pangalan ng kanyang Diyos. That's the signet of Christ. His name is revealed in her and through her. Kaya wala tayong pangalan na itinataas. Wala tayong pangalang pinagmamalaki. Wala tayong taong nilalantad sa harapan at sabihin, ito ang aming leader. It's Christ we're interested in. It's the name. It's the signet of Christ. The revelation of His name. Amen in this age. Hallelujah. Oh God. Blessed be the name of the Lord. Alright. Bago ako pumaroon at na-excite ng gusto doon sa iba pang mga identification niya, gusto ko sabihin sa inyo, ang pinakamatindi doon ay ang binhi. Ang binhi ay dala-dala niya sa kanyang sinapupunan. Hallelujah! Ano pang mas matibay na identification kaysa sa binhi? Kaya lang kailangan niya magkaroon ng mga identification sa harap ng paghahatol o paghukom. Amen, na magliligtas sa kanya para siya ay masunog. Hallelujah. So higit dun sa tatlong item na yon ay taglay-taglay niya. Amen. Ang binhi ni Huda. Hallelujah. Taglay-taglay niya yung mga chromosomes.
Pinag-aralan natin kagabi, yung mga attributes ng binhi ni Judah. Ang katangian ng lalaking yun ay dala-dala niya sa kanyang sinapupunan. Hindi mo mapagkakaila pagka lumabas na yung mga katangian kung kaninong anak yan. Blessed be the name of the Lord. So, ang sabi dito sa Genesis 38 verse 19, tingnan natin, tapos natin yung kwento sandali. Ang sabi niya, and she arose and went away and laid by her veil from her and put on the garments of her widowhood. Pagkatapos niyang tumanggap ng binhi, nabuntis siya ni Judah. Natanggap niya na yung binhi sa sinapupunan. Anong unang ginawa niya? Nagpalit siya ng damit. Hallelujah. Hallelujah. Yan ang ginagawa ng bawat anak ng Diyos na nakatatanggap ng binhi ng Diyos. Hallelujah. Sa huling panahong ito, ang unang ginagawa nila ay nagpapalit sila ng damit. Kailangan nilang magdamit ng angkop sa kanilang kalagayan. Amen. May binhila ako ni Judah. May binhila ako ni Jesus. Dapat mabago ang aking damit. Yung damit ng aking dating kaisipan, dating kaugalian, dating doktrina, dating diskarte, ay kailangang hiubarin ko na. Bakit? Dahil nakatanggap na ako ng binhi. At kailangan magbihis ako ng damit ng Espiritu Santo, ng katuwiran ni Kristo, dahil yan ang inihiling niyang damit para makaharap ako sa kasalan pagdating ng body change. The garment of the Holy Spirit. Hallelujah. Praise the Lord. Pagka nabuntis kayo ni Kristo, hallelujah, hindi maaring hindi kayo madamtan ng Espiritu Santo. Hallelujah. Hindi ba sabi sa Ephesians 4:30, grieve not the Spirit of God whereby you're sealed unto the day of your redemption. Alright? Nung matanggap niya yung binhi sa sinapupunan, alam niyo kung ano nangyari sa sinapupunan ni Tamar? Sabi ni Brother Branham, ang sinapupunan ng babae, pagkatapos na mabuo yung binhi, makasalubong yung egg cell, at mabuo na yung baby. Nagkaroon na ng conception. Anong mangyayari? Magsasara yung sinapupunan ng babae. Masiselyuhan. Can you say amen? Para ano? Para wala nang iba pang binhi na makapasok sa kanyang sinapupunan. At nung matanggap natin ang binhi ni Kristo through the messenger, through Malachi 4, 5, and 6, ang binhi, ang sinapupunan ng bride ay nagsara sa pamamagitan ng Holy Spirit. Kaya hindi mo na siya pwedeng dayain. Wala na ibang binhi na maaaring pumasok sa sinapupunan niya dahil nakasarado na ang kanyang binhi. Amen. Buntis na siya. Hindi na siya pwedeng pasukin na iba pang binhi. Amen, yun lang madadaya, yun lang tatanggap ng kung ano-anong doktrina, ay yung hindi pa selyado ng Espiritu Santo. Amen! Ang tatanggap nung tayo'y nasa glorified body na, at tayo, ang hintay natin ay third coming, at tayo nasa eternity at lahat, ay yung hindi lang selyado ang sinapupunan. Pero pag ikaw ay nabuntis na ng original seed, sarado na ang yung sinapupunan. Sarado na ang sinapupunan ng yung kaluluwa. Hindi pwedeng masalaula yung binhi na natanggap mo sa iyong sinapupunan. It's protected by God Himself, by the seal of the Holy Spirit. Pagkatapos niyang maibigay sa iyong binhi, binigyan kanya ng makapangyarihang sandata, baptism of the Holy Spirit. Hallelujah. Oh, hallelujah. Alright. Ang ginawa ni Judah, sinugo niya yung kanyang kaibigan na pangalan nitong kanyang kaibigan dito na Adulamite. Kaibigan niya pero ang totoo, yun ang nagbunsod sa kanya sa kasalanan yung naglayo sa kanya. Pinadala niya itong si Adulamite para dalhin yung kanyang pangakong kambing. Kapalit ng kanyang mga iniwang prenda kay Tamar. Pagdating ng kanyang kaibigan doon sa lugar, amen, wala siyang makitang Tamar. Bakit? Si Tamar ay nagtago na. Ano, bali? Pagpapalit ko yung identification mo na mahalaga, pagpapalit ko yung singsing mo, pagpapalit ko yung tungkod mo, pagpapalit ko yung bracelet mo sa isang batang kambing. Ano, bali?
Naisahan siya ni Tamar. Alam niya, protection niya yun. Identification yun ni Huda. Hallelujah! Praise the Lord. Gagawin niya lahat na magagawa niya para maingatan yun. Katulad ni Jacob. Gagawin niya lahat na magagawa niya para makuha yung birthright. Alam niya kung gaano kahalaga yun. Hallelujah. Ano bali? Pagpapalit namin yung revelation namin tungkol kay Christ? Kanyang pangalan? Ano bali? Bibigay namin yung aming authority? Saan yun ang tungkol niya? Ano palagay nyo? Amen? Ibibigay namin yung pagkakilala namin sa Kanya bilang the Son of Man revealed as the King of Kings and the Lord of Lords. Amen? Divine, amen, supreme deity na na-reveal sa huling panahon na naka-white wig. Yun ang Kanyang ranggo na ipinahayag sa ating panahon. Yun ang kumakataon sa Kanyang bracelet. Ano ipagpapalit namin itong mga bagay nito sa mga bagay ng sanglibutan lang? Ano ba Pagpapalit namin ito sa isang magandang trabaho at merong malaking sweldo lang. Amen. Pagbigay kasiyahan sa mga layaw ng laman na pansamantala lamang. Yun ang ginawa ni Esau dahil sa pansamantalang, amen, pangangailangan ng kanyang laman, pinagpalit niya yung kanyang pagkapangalay. Not the bride, not Tamar. Can you say amen? Kambing lang yan eh. Takbo na siya. Tago na siya. Alam niya, babalik. Amen. Si Juda ron, amen, kukunin na yung kanyang prenda. Pero wala na siya ron pagbalik. Amen. At siya nagtago sa ibang lugar. Nang sumunod na magkita sila, amen, ay 3 buwan na siyang buntis. Nasa kanya pa rin yung identification ni Juda. Alam niya, magkakaroon ng chismis. At mabibisto rin kung anong nangyari. Tandaan niyo ito, walang kasalanan, walang lihim. Di ba't ulit-ulit sinabi natin, Panginoon niya, na hindi malalantad. Your sin will find you out one of these days. Alright? Pero tingnan nyo, sa dulo, I don't want to go ahead of myself. Pero sa dulo, yung tila ba kasalanan, pandarayang ginawa ni Tamar, amen, ay naabsuelto sa kanya. Dahil dun sa pagpapahalaga niya sa binhi, sa lahi ni Juda, sa lahi ni Kristo. Kung paano yung pandaraya ni Jacob ay nawalan ng, amen, hindi siya pinarusahan dahil doon. Dahil higit na tinignan ni Lord yung pagpapahalaga niya sa birthright. Anong pinapangusap nito? Biyaya ni Lord. Biyaya niya. Eh, mayroon laking mga kasalanan ng pinagdaanan natin, pinagagawa natin, pero hindi niya yung tingnan. Dahil nung makita natin ang kahalagan ng binhi, iniwan natin ang lahat. Makamit lang natin ang binhi ng Lord. Sa atin lang ang mensaheng ito. Iiwan natin ang lahat. At yun ang higit na nakita ni Lord. Hindi yung anong lahi ka ba? Kaano ba kasama yung lahi mo? Anong pinagagawa ng lahi? Ano bang record ng inyong pamilya? It's not that. Amen. It's the seed. Yung pagpapahalaga sa binhi. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Basahin natin Genesis 38:20-23. Sabi dito, and Judah sent the kid by the hand of his friend, the Adullamite, to receive his pledge from the woman's hand, but he found her not. Then he asked the man of that place, saying, where is the harlot that was openly by the wayside? And they said, there was no harlot in this place. And he returned to Judah and said, I cannot find her. And also the man of the place said that there was no harlot in this place. And Judah said, let her take it to her, lest we be shamed. Behold, I sent this kid, and thou hast not found her. Okay? So mahalaga kay Judah yung kanyang mga pag-aaring yun dahil hindi siya makapag-transact ng mga business niya nang wala siyang pangselyo. Amen? Wala siyang katibayan ng kanyang ranggo, wala siyang may papakitang simbolo ng kanyang kapangyarihan. And so, pinahanap niya ito.
Amen, sa kanyang kaibigan. Hinahanap niya si Tamar. At samantalang si Huda, pagkatapos na hindi makita ng kanyang kaibigan, ay nagwalang bahala lang siya. Di ba? Parang, basta iwanan mo na lang yung kambing na yan. Baka sabihin, nangako tayo tapos hindi natin binigay. Nakakahiya naman. Imbis na tignan niya yung kasalanan niya para pagsisihan, ang kanyang iniisip ay yung kahihiyan niya. Merong mga taong, sige ang pagkakasala, tago lang ng tago para wag siyang mahiya, wag siyang mapahiya. But you see, pag ikaw ay nagkasala, dapat ma-realize mo, it's a sin, it's against God, God is not pleased with it, and you repent for it. Kung kailangan mapahiya ka, harapin mo yun. Bakit? Nagkasala ka. Pero gusto niya pa rin iligtas yung kanyang mukha. Save his face. Save his skin. Amen? Di bali nang, nagkasala siya. Di bali nang may tinatago siyang kasalanan. Basta hindi lang siya kahiya-hiya. Alam ni Tamar na darating na yung investigation judgment. Kailangan nasa kamay niya itong tatlong bagay na ito. Pati na ang kanyang binhi. Genesis 38, 24, 26. And it came to pass about 3 months after that it was told Judah, saying, Tamar, thy daughter-in-law, had played the harlot, and also, behold, she is with child by whoredom. And Judah said, bring her forth, and let her be burnt. When she was brought forth, she sent to her father-in-law, saying, by the man whose these are, am I with child. Nung siya'y pinatawag na para siya'y sunugin, ang ginawa nitong si Tamar, kita nyo, yung tatlong yung bagay na yun na pag-aari ni Huda ay identification niya. At yun ang magliligtas sa kanya, alam ni Tamar, pagdating ng panahon na siya'y komprontahin ng kanyang father-in-law. Kaya nung siya'y pinatawag niya, ang ginawa niya, pinadala niya muna yung identification niya. Sabihin mo sa akin kung kanino itong mga bagay na ito. Dahil gusto ko ipaalam sa iyo, yung may-ari niyan, ang may-ari nung binihi na dala-dala ko. Hallelujah! And Judah acknowledged, kita niyo to, and Judah acknowledged them and said, she had been more righteous than I, because that I gave her not to Shelah my son. And he knew her again no more. Hallelujah. So si Huda ay na-confront ng ebidensya ng binhi at ng tatlong identifying belongings. Hallelujah. At yun ang kailangan iharap natin kay Kristo ngayon. Ang kanyang binhi at yung tatlong identifying objects na yun. Amen. Ang kanyang pangalan na nahayag sa atin. Ang kanyang ranggo bilang Son of Man. Siya'y na-reveal bilang Son of Man. At at ang kanyang power and authority na nagpapakita na siya ang, amen, supreme deity. He's the King of Kings and the Lord of Lords. Lahat ng yan dapat taglay ng bride. Sa panahong ito, amen, ang paghuhukom, kailangan may patunay tayo. At ang sabi, inacknowledge ni Judah na mas matuwid pa si Tamar kaysa sa kanya. Dahil hindi niya ginawa yung dapat niyang gawin, yung kanyang responsibilidad. Kaya imbis na maparusahan si Tamar, amen, inako ni Huda ang kasalanan. You see the type now? Doon mo pwedeng itipo si Kristo kay Huda. Amen. Amen. Siya'y naging kasalanan, ang sabi, upang tayo'y maging katuwiran ng Diyos. Itinuring niyang tayo ang banal, higit na banal, habang nandun siya sa Kalbaryo, itinuring niya na siya ang nagkasala. Ako ang magbabayad, akong mamamatay, dahil yung aking asawang si Tamar ay mas matuwid pa kaysa sa akin. Bakit? Kasi yung katuwiran ko ay binigay ko sa kanya. Christ's full identification in the bride. His seed, his name, his bracelet, which is his rank, and also his authority. Amen. His staff. Let us all stand. Amen. Nabasa niyo ba between the lines? Yung palang ibig sabihin nun. Alam niyo ba na si Tamar ay isa doon sa 4 na babae na binanggit sa saling lahi ni Jesus? Walang babaeng binabanggit sa saling lahi. Sa lineage.
Pero sa lahi ni Jesus, nakarugtong ni Juda, ay binanggit itong, amen, 4 na babaeng ito, at 3 sa kanila ay hintil. At isa si Tamar, doon sa hintil na babae, lahat sila ay katipo ng nobya. Ang nobya ay hintil, Gentile church, na napasama sa lahi ni Jesus by union, by receiving seed, conceiving the word in her womb. Bagamat hintil, bagamat makasalanan, bagamat, amen, parang prostitute. Hallelujah! Pero by the virtue of the power of the seed, ay naging kadikit tayo, kaisa tayo ng lahi, napasama tayo sa lahi ng Mesiyas. Dear God, salamat po sa liwanag ng iyong salita. Salamat sa mensahero. Salamat sa revelation na binigay mo sa amin, Lord. Oh God, we can see ourselves very clearly between the lines, oh God. Lord, nangusap ka muli sa pamamagitan ng iyong love letter sa amin, Lord. At sa pamamagitan ng pag-ibig mo, nireveal mo sa amin, Lord, ang tunay na kahulugan, oh God, ng scripture na ito. Palagi namin nababasa ang tungkol kay Ruth, ang tungkol, Panginoon, kay Rahab. Pero ngayon, nabasa namin ang tungkol kay Tamar. What a beautiful story, Lord. And it is our story. Kaya po, Panginoon, damang-dama namin, Lord. Hallelujah. Ang emosyon ni Tamar, damang-dama namin kung anong nararamdaman niya. Damang-dama namin ang pagpapahalaga niya sa bining yun. Hindi niya pahintulutan na maputol ang binhi. Sa pamamagitan niya, ilalabas ang Mesiyas. Sa pamamagitan ng bride, ay ilalabas si Kristo. And He will be our protection. He will be our headship. Sa panahon ng pag-uukom, Lord, di kami kailangan matakot dahil nasa amin ang full identification ng binhi na taglay-taglay namin sa aming sinapupunan. Bless mo po ang iyong mga anak na may makita nilang kalalatian ng katotohanan ito at higit na makilala nilang kanilang mga sarili. At Lord, maintindihan nila kung anong hawak nila sa kanilang mga kamay. At maintindihan nila ang halaga ng hawak nila, Panginoon. Huwag nila ipagpalit sa anumang bagay ng sanlibutan ito, Lord. Ano bang mangyari, Panginoon, hayakapin namin. Pahalagahan namin ang identification mo ito sa aming buhay. We love you, Father. In Jesus Christ's name. Amen. Manalangin tayo ilang sandali. Bago tayo magtapos, taas natin sa Diyos lahat ng mga request natin. Amen. Manalangin kayo ng merong bagong pagkakilala sa inyong sarili at sa kung anong meron kayo. A real authority. Hindi kayo pwedeng salingin ng Diyos mismo dahil meron kayong ebidensya ng identification. When I see the blood, when I see the token, I will pass over you. Hallelujah. Thank you.
Hallelujah, Father. Amen, Lord. Oh God, before the world began, I was in His mind, Lord. We were in your mind, Father. Amen. Before the world was formed, we were all in His mind. We're identified with Him, even in eternity. The thoughts of God now made manifest in our lives, which serves as our identification of Him, our protection. Yes. Yes. Thank you, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. We thank you. Thank you. In Jesus Christ's name. Yes. Beautiful Lord. Before the world was formed. Before the world was formed, I was in His. Yes, Lord. Oh, yes, Father. He did predestinate me before our time. Thank you, Father. And I know identification that I am His and He is mine. Before the world was formed, I was in His mind. I often wondered why He ever chose me. His foreknowledge, thank you, Father, in me to see. Thank you, Father. I'm merely His thought expressed in my own time. Wonderful God. And I know without a doubt I was in His mind. Dahil natin tumayo, awitin natin. Hallelujah. Identification natin, may trace back natin sa walang hanggang. The world was formed. I was in His mind. He did predestinate me before my time. Thank you, Father. And I know that I am His and He is mine. Before the world was formed, I was in His mind. Thank you, Father. Thank you, Lord. Hallelujah. The beginning, He chose me. He chose me to be His son. And He had a plan
that you and I are a part of. Thank you, Father. My soul reaches out for something beyond this time, and I know without a doubt that I was in His mind. Let's all sing it now. Amen. Remember your identification. Hallelujah. For the world was formed, I was in His mind. He did predestinate me before our time, and I that I am His, and He is mine. Before the world was formed, hallelujah, was His mine. One last time now, before the world was formed, you realize that before the world was formed, I was in His mind. Alam mo, na magpapahalaga kami sa iyong salita, ma. Tinakda mo kami sa panahong ito. Hallelujah! Para tumanggap ng iyong binhi. Because that's in your mind. That was in your mind before the foundation of the world, Father. And I know that I am His, and He is mine. Before the world was formed, 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 I was in His mind. Hallelujah. 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 Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. We honor you, we love you, we praise you, oh God. We love you, Father. We honor you. Gusto kong tawagin ulit si Brother Eddie para tapusin ating gawain. Magitan ng panalangin. Let's just worship Him, let's just praise Him. Let's just enjoy the revelation. Enjoy the stimulation of revelation tonight. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa dakilang pagkatawag mo sa amin, Panginoon. Napakagandang kaisipan ito, Panginoon. Katuruan ng pagmamahal at pagmamalasakit mo sa iyong mga anak. Na-identify mo, Panginoon, kung sino kami ngayon sa oras na ito. Panginoon, hindi kami dapat maawa, Panginoon. Hindi kami dapat, Lord, maaba sa aming mga sarili dahil dakil ang pagkatawag mo sa amin, Panginoon. Mula po sa saling lahi, Panginoon, sa mga lahing pinagmulan namin, Panginoon, kung paano mo naingatan namin buhay. O Panginoon, marami mga patotoo, may mga patotoong narito na unwanted child sila, Lord. Ngunit hindi mo pinatulot ang mga bagay na yun. May mga magulang marahil, Panginoon, na gustong malaglag ang kailang mga anak, ngunit, o Panginoon, kami narito na, Panginoon. O God, maraming patotoong ganyan, O Diyos. Ngunit niloob mo pa kami na kami mapagsama-sama sa panahong ito, Panginoon, na kinabubuhayan namin. At narito na, Panginoon, kami. Bagamat hindi kami magkakakilala ng una, ngunit itinalaga mo kami, Panginoon, before the foundation of the world. Ginusto mo ang lahat sa amin, Panginoon.
O napakita ang kaisipan niyang Panginoon mula sa saling lahi, Panginoon, na ipreserba mo ang buhay. At narito kami, Panginoon, bilang mga katunayan, Panginoon, na yung kagandahang loob, na yung kapangyarihan, Panginoon, inaingatan mo ang bininyon. At kami, Panginoon, mong katunayan, O Diyos, ng obra maestra mo, Panginoon, sa ibabaw ng lupa. Ngayon, Ama, pinapahalagahan na po namin ang buhay. Pinapahalagahan na namin, Panginoon, dakilang pagkatawag po sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kaisipan ito, sa katotohanan ng mensaheng ito, Panginoon, sa teaching of predestination, Father God, na bago pa maging ganito ang mundong ito, Panginoon, ay nasa kaisipan mo na kami. Gaya ng pagkatawag mo sa amin, Panginoon, narito ngayon. Salamat po ng marami, Panginoon. Pagpalain mo nga ito sa aming mga buhay. Hayaan mong maikintal ito sa aming kaisipan, sa aming mga puso. At taglayin namin ito, Panginoon, habang kami nagpapatuloy na naglilingkod sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo ngayon namin, Pastor, Panginoon. Panginoon, na-appreciate po namin, Panginoon, dakilang kaisipan ito, Panginoon. Ina-appreciate po namin, Panginoon, ang mensaheng ito na patuloy mong inihahatid sa iyong mga anak. Hindi lamang ito isang kaaliwan, kundi Panginoon, isang katotohanan na binigay mo sa amin, Panginoon. Salamat sa buhay ni Tamar, Panginoon, na naging aral sa amin, Panginoon. Hindi lamang ito isang magandang kwento, kundi kwento ito ng aming pagkatao. Kwento ito ng pagkatawag mo sa amin, Panginoon. Kung paano mong ina-identify, Lord, ang yung bride sa buhay at karakter ng mga babae sa Biblia. Salamat po na maraming. Pinupuri ka namin, Panginoon. Pagpalain mo yung mga anak na narito ngayon. Alam ko, Panginoon, tinugon mo sila, Panginoon, dahil sa tunay, Panginoon, sa tuwi-tuwi na, Panginoon, O Diyos, ay tinatanggap mo aming mga panalangin, sa kagalingan, sa kalakasan, sa paggabay at lahat na, Panginoon, hindi mo kami binibigo. O God, salamat sa iyong pagmamahal. Napakasaramat yakapin, Lord, ang Diyos na yan, na nagmahal at napakita ng pagmamalasakit. Salamat, Panginoon. Salamat sa Diyos na yan. Oh God, salamat po na marami. Ingatan mo yung mga anak habang kami papauwi. Hayaan mo yung mukha ay masilayan sa bawat isa sa amin, O Diyos. Salamat na marami. Pinupuri ka namin, Panginoon. Hindi sapat ang salitang salamat, Panginoon, sa mga narinig namin ngayon, Panginoon. Na-stimulate, Lord, aming mga kaluluwa. At nagsasabi sa aming mga pusing, totoo, Panginoon, aming narinig. Salamat po na marami, O Diyos. Pinupuri ka namin sa gabing ito. Pagpalain mo kami, Ma, hanggang sa muli namin pagkikita-kita. Thank you. Sa pangalan po ng Panginoon Kristo, ito po aming dalangin at pasalamat. Sa pangalan po ng Panginoon Kristo, Amen. lahat tayo magsabi ng Amen and Amen. Sa Lord. God bless you. Magkamayan tayo sa isa't isa. Tapos sa ating gawin. Who I am, Lord, who I am. I can see now who I am. God bless you. Biyaya ng Lord ay sumagana sa inyong lahat. Yes, I can see now. Yes, who I am.